Showbiz fanatics Catherine Bernardo, abay may mga revelasyon patungkol sa kanyang mga traidor na friends. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magpatuloy, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. And ngayon naman, bago tayo magpatuloy, panoorin po muna natin ang short video clip kung saan nagsalita si Miss Catherine Bernardo. Let's watch this. Lahat ng wala sa video, alam nyo din kung sino kayo. Hindi ko na yun kailangan isa-isahin. Last year was very hard time for me. And it's so hard to find real friends in the industry. So, mga netizen ang nakapansin patungkol doon po sa naging statement ni Miss Catherine Bernardo sa kanyang signing of contract, kung saan ito na rin yung naging pagkakataon para po maibigay ni Catherine ang kanyang saloobin patungkol sa mga nangyari sa kanila last year. Kung saan hindi niya nga or may mga videos na ipinakita at nagdaka ang lahat dahil hindi kasama si Daniel Padilla at ang mga Nguya squad, even Alora Sasam ay hindi natin nakita sa video. Tanging yung mga kaibigan lang ni Catherine na talagang ito po yung mga kaibigan niya na parang hindi natin masyadong nakikita sa camera, but they are the real and genuine friends na matatawag. So dahil po dito, marami po at nagtagmi-tagmi ang mga balita na itinuturing na isa sa mga traidor na kaibigan nga di umano, itong si Mr. Sanjo Marudo, si Mr. Joshua Garcia, Rhea Atayde at ang ilan sa mga Nguya squad. So, last year po, ang ilan sa mga balita na yan, sabi dyan, hindi na daw itinanggi ni Catherine Bernardo na isiniwalat na nga niya ang sa harap ng media ang kanyang labis sa pagkalungkot nung nasira nga yung pagkakaibigan na binuo nila ng ilang taon. Ayon sa kanya, kasing sakit ito ng isang breakup at ng girlfriend at boyfriend relationship. Wala naman siyang binanggit na names pero parang nahulaan ng mga fanay ang tinutukoy ng mga kaibigan ng aktres. Habang naka-livestream kasi ang isang malaking media conference at ikinukwento ng aktres ang pagiging vulnerable niya sa pagkasira ng grupo nila, ay mababasa sa comment section ang Nguya squad left the room. Parang alam na mga fans at supporters ni Catherine at ng kanyang ex-boyfriend na si Daniel ang pagkasira ng nasabing friendship group nila na Nguya squad. Anyway, ang Nguya squad ay kinabibilangan ni Catherine Bernardo, Daniel Padilla, Dominic Roque, Rhea Atayde, Gabby Garcia, Khalil Ramos, Marco Gumabaw, Patrick Sugi at ang wife nito na si Ariel Garcia, Joe Vargas or Joe Black at wife nito na si Bianca Yanga. Bago mag-pandemic ay sobrang close nga ang nasabing grupo at madalas nga silang makitang magkakasama. Usually, out of town sila nagbabanding at magkakasundo sila sa pagkain. Pero this time, may inilabas pong video ang Energy FM patungkol sa balitang ito. So panoorin po natin ang kanilang updates about this. Tuluyan na nga pumirma itong si Catherine Bernardo ng kanyang forever kapamilya contract under ABS-CBN na kung saan nga naman na niya dito. Sa isa pinanood ko yun. Chika, bakit ano nangyari? Tapos yung isa sa mga anino naman tropang ito, walang lumabas doon para magbigay ng kanilang mga, alam mo yung saloobin, pag-congratulate. Bagkus, ramdam mo sa bawat binibitawan salita ni Dimples Romana na alam mo yun, parang pinipigilan nila. Pero isa lang din ang napatunayan ng buong sambayanan at nabigyan nga ng tuldok. Ang alin? Ang issue na talaga nga may nagawang hindi katanggap-tanggap si Daniel Padilla kay Catherine Bernardo kasi para maramdaman yun ng mga taong nandoon sa studio ng ABS-CBN at sa pag-iyak ni Mami Vin. Habang nagsasalita yung kanyang anak, ay ramdam mo na, okay, that's it. Diba? Diyan natatapos na totoo nga. Hindi ito gawa-gawa, hindi ito ano. Totoo. Pero ito pa'y nagsagap. Ano pa? Kaya naman pala napakatagal daw palang pirmahan. Kasi diba ilang buwan din inabot. Ay, balita ng aking chismosang kapitbahay. Ang alin? Ay parang pinarevisa pala ang kontrata daw. Bakit? Ay,
eto na nga, kumapit kayo. Oh. Ayun, parang pinarevisa daw, pero hindi naman natin sure ha. Oh. Pero kasi pansin naman din natin kasi 'di ba? Revisa is revise. Oo. Baguhin. Kumbaga parang pansin naman din sa mga VTRs na pinakikita na alam naman natin na lahat 'yon ay galing sa proyekto nila ni Daniel Padilla. Pero ni Anino ni Daniel hindi pinakikita. So ibig sabihin ba may katotohanan na yung issue na pinarevisa nila na wala siyang gagawin na kahit na anong project with, although under ABS-CBN sila parehas with Daniel Padilla. Ganun ba yun? Mare, wala muna o wala as in wala na? Parang ayaw niya. Oh. Pero sabi nga nila since under one umbrella naman din yan, alam naman natin si Kat, very professional naman din yan eh. Posibleng baka muna, diba? Wala muna ni Anino. At eto pang nasagap ko. Ano yun? Diba under one umbrella sila, under ABS-CBN. Minsan daw nagkasalubong pala si Catherine tsaka si Joshua. Ano chika? Ay, yan yung ano. Oh, sige, chika mo. Dinedmonyo. Wala man lang din pasintabi ang grupo nila na tipong pasensya na wala daw gano'n. Mare, nakuna ng camera yan. Walang pag-a-apologize. Yung alam mo yung Christmas hindi special. Hindi naman yung totally inisnab. Dinaanan lang niya na gano'n. Kasi nga parang masama nga ang loob niya. Kasi parang all this time, di ba, magkakagrupo tayo. Alam niyo naman na pala, bakit kayo gano'n ng mga magkakaibigan? Tinolerate niyo na meron, kaibigan nyo din ako, diba? Na parang tipong kulang na lang sabihin ni Catherine doon sa magkakagrupo na, huy, ako to! Oo. Ako to! Bakit parang na-exclude ako sa grupo? So, ibig sabihin, Mare, parang natira lang sa kanya. Kasama nyo lang ako kasi libre. Oo. Ako yung magbabayad. Ganon. Ibig sabihin ba nito ang natira lang sa kanya si Alora Sasam? Oo. Alam mo, iniintay ko dun sa interview na ito. Alam mo, iniintay ko sa interview yung yung sa VTR, si Alora Sasam magsalita. Wala. Siguro minarapat na wag na. Oo, tsaka isa pa parang siguro very short yung time nila pare-pareha. Katakataka nga naman na ilan sa mga kaibigan na malalapit ni Catherine at ni Daniel Padilla, lalo-lalo na kanyang mga celebrity friends, ay hindi man lamang nakita or nabanggit ni Catherine Bernardo sa kanyang speech. Kaya naman dahil po sa mga pangyayaring ito ay talaga namang madali na i-conclude ng ilan sa mga netizen na maaaring ang ilan sa mga kaibigan katulad nga ni Joshua Garcia, Mr. Sanjo Marudo, and Ria Atayde ang ilan sa mga nagsasabing kinonsinte di umano ng tatlong ito yung ginawa na panloloko di umano dito po kay Catherine Bernardo, na bagay na isa sa mga kadahilanan kung bakit tuluyan nang nasira ang kanilang pagkakaibigan. Sino nagsalita po itong si Miss Catherine, sinabi niya na sa industriya po nila it's really hard to find a true friends. And yet, eto nga po, dahil matagal na ring nananahimik ang magkakaibigang ito na hindi sila naglalabas ng kanilang statement. No? Sinasabi ng ilan na maaaring neutral lang daw di umano ang mga kaibigan nila kaya hindi sila nagsasalita. Pero according sa ilan sa mga news insiders na maaaring sila ay may kinalaman din, no? Doon po sa pagkakaroon ng problema ng Katniel. So kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!